Tin ko yun. Hello mga guwapo, guwapa, migumiga. Salamat Panginoon at syempre sa aking Holy Spirit. Nandito ako ngayon sa pahayag. Dahil ito pala ang kahulugan ng binigay sa aking number 2. Pahayag 11. Ang dalawang saksi. Ito pala yung ang dalawang saksi. Pagkaray, ibinigay sa akin ng anghel ang isang panukat na parang tungkod at sinabi, tumindig ka at sukatin mo ang templo ng Diyos at ang dambana at bilangin mo ang mga masamba roon. Ngunit, huwag mo nang sukatin ang mga bulwagan sa labas ng templo sapagkat ibigay na iyon sa mga taong di kumikilala sa Diyos. Yuyurakan nila ang banal na lungsod sa loob ng 42 buwan. Subalit, ipapadala ko ang dalawa kong saksi na nakadamit ng sako at sa loob ng 1,260 na araw na yaon ay ipapayag nila ang salita ng Diyos. Ang mga saksing ito'y ang 2 punong ulibo at 2 ilawan sa harapan ng Panginoon ng lupa. Kapag may nagtangkang manakit sa kanila, lalabas sa bibig nila ang apoy na tutupok sa kanilang mga baaway. May kapangyarihan silang ipinid ang langit upang hindi umulan sa panahon ng pagpapahayag nila sa salita ng Diyos. May kapangyarihan din silang gawing dugo ang tubig at magpadala ng anumang salot sa lupa tuwing maibigan nila. Pagkatapos nilang magpatotoo, aahon ang halimaw na nasa bangin at nakikipaglaban sa kanila. Matatalo nila at mapapatay ng halimaw, at ang kanilang bangkay ay mahahandusay sa lansangan ng dakilang lungsod na ang mahiwagang pangalan ay Sodoma o Ehipto. Dito rin ipinako sa krus ang kanilang Panginoon sa loob ng 3 araw at kalahati. Ang kanilang mga bangkay ay panunuorin ng mga tao mula sa iba't ibang lahi, lipi, wika at bansa, at hindi sila papayag na ilibing ang mga bangkay. Magagalak ang lahat ng tao sa sanlibutan dahil sa pagkamatay ng dalawang ito. Magdiriwang sila at magbibigayan ng mga regalo sapagkat ang 2 propetang iyon ay nagdulot ng labis ng kahirapan sa kanila. Pagkalipas ng 3 araw at kalahati, ibinalik ng Diyos ang kanilang buhay at sila'y tumindig. Nasindak ng gayon na lamang ang mga nakakita. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit na ang wika, umakyat kayo rito! At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Lumindol ng napakalakas ng oras ding iyon. Nawasak ang 10 bahagi ng lungsod at 7,000 ang namatay. Ang natirang mga tao ay natakot at dinakila nila ang Diyos ng kalangitan. Naganap na ang 2 lagim at magaganap na rin ang 3 sa lalong madaling panahon. Amen. Salamat po kung kayo nakikinig mga gwapo-gwapa. Ito yung kahulugan ng pinakita sa aking number 2. Tapos, yung inangat yung ng mga anghel, yung number 2, pinakita sa akin. Tapos, merong mga tao doon. Parang sa labas ng kapatagan yun eh. Nung yung pinakita sa akin nung Biyernes ba yun? Hapon yun eh, hapon. Yung pinakita sa akin. Tapos, meron pang pinakita sa akin yung nakasakay sa ulap. Nandito rin oh. Yung umakyat kayo dito. Habang dito sa 13.
Lumindol ng napakalakas ng oras ding iyon, nawasak ang ikasampung bahagi ng lungsod. Namatay ang natirang mga hindi to. Saan ba yun? Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig at umakyat sila sa langit na ang wika, umakyat kayo rito. At habang nakatingin ang kanilang mga kaaway, napasalangit sila sa isang ulap. Yun, dito, nag-react yung Holy Spirit ko. Ito yun. Nasa 12. Yung pinakita sa akin na salamin. Tapos, nakasakay sa yung anghel yun, nakahoodie, tapos yung kasuotan niyang kapa, nagkulay puti ang buong paligid. Yung pinakita sa akin sa mirror. Ito yun, oh. Nandito nakasulat. Yung sumasakay sa ulap. Yung pinakita sa akin. At saka yung number 2. Ito yung kahulugan ng number 2. Ang dalawang saksi. Ito pala yun. At nasa sa 11 din. O yan, 11 kasi 1, 1, 1. O dito. Ito, tapos yung pamagat, ang dalawang saksi. O diba? Nandito rin. O. Dito ako dinala. Yun ang binigay sa aking pangitain. Number 2. Tinaas ng dalawang yung number 2. Pinakita sa akin at saka yung nakasakay sa ulap at nasa 12. Pagkatapos ay narinig nila ang isang malakas na tinig mula sa langit at umakyat kayo rito, at habang nakatingin sa kanila mga kaaway, nagpasalamat sila napasalangit sila sa isang ulap. Sila sa isang ulap, no. Ito yun. Yung pinakita sa aking pangitain. Meron pang mga word na binigay sa akin. Merong nakalagay mga may proposal, word. Kaya pagka may ganong word na pinakita sa akin, doon ako nanonood, nakikinig. May proposal pa, tapos pero pagkatapos ko nakinig noon, may nakalagay na happy. Happy daw. Yun yung pagkatapos ko may ganito. Kasi nga kahit maliit o mahaba, kaunti o yung may-ari ng yung pinayagan ako, kahit maliit o pwede doon mag-propose. Nalaman ng Panginoon yun, no? Nalaman ng Panginoon yung mga binabalak niya. Alam na alam ng Panginoon. Pwede rin ako doon. Yung iba kasi may limitasyon. Ang pahayag ng Panginoon sa akin ay katotohanan, maliit man o malaki, binibigay niya talaga sa akin yun. Nakikita ko yung kasi binibigay niya sa akin ngayon. Kailangan kong basahin muli. Nakasulat naman dito na nandito rin sa pahayag, babasahin ko raw muli. Hindi lang raw, talagang babasahin kong muli. At yung dalawang saksi, at yung may kaugnayan din yung dalawang saksi dito doon sa binigay sa aking mensahe na yung nasa Juan. Yung ang mga saksing ito, ang dalawang punong ulibo at dalawang ilawan sa harapan ng Panginoon. Yung Panginoon nandoon sa sa ilalim ng puno. Nakatira. May unayan nga ba yun? Kasi nasa ilalim din ng puno, nakita si Pedro, di ba? Tapos si Nathaniel, nahulaan niya si Nathaniel na isang tapat na Israelita.
Harinawa, tapat nga tayong lahat, maging tapat tayo lagi sa Panginoon para biyayaan niya tayo ng mga lahat tayo. Gusto niya tayong lahat bibiyayaan ng pangitain, makakita tayo ng mga pangitain, bata, matanda, di ba? Pangako niya yan sa mga huling araw. Mga pangako yan ng Panginoon dahil ibubuhos niya ang kanyang kapangyarihan sa bata, matanda, espiritu. Kaya tuloy makakita ang mga, hindi lang kung sino-sino, lahat makakita na, pero una yung mga bata at matatanda. Papahayag sila dahil mga katotohanan, yung mga pinapakita sila ng Panginoon. At lahat ng yun. At ito nga, binigay sa akin. Kagabi pa to binigay sa akin. Sabi ko, meron na akong naano nito. Kaya ulit-ulitin ko. Sana magpahayag kayo para sa hindi naman ito yung binigay sa akin. Hindi ko naman to gawa-gawa. Pahayag natin at nang marami ang gumising sa katotohanan, magkaroon ng awareness sa mga gawang mali o magagawang kung ano ang mali at tama. Maging awareness ang mga tao sa lahat ng dako sa mundo, mga pinuno o hindi pinuno, aba o hindi, lahat tayo, para lahat tayo makinabang. Kasi noon pa to mga nakasulat na to, nakapahayag sa atin noon pa to. Pahayag natin ang lahat ng to dahil hindi naman tayo pinagbawalan ng Panginoon na huwag ipahayag. Gusto nga niya ipahayag natin sa ating mga kaapu-apuhan, di ba? Nakasulat naman lahat yan dito. Gusto niya ipahayag natin ang mga ito sa ating mga kababayan, sa ating mga kapwa-tao dahil ayaw na naman yata magpahayag. Salamat puli sa inyo kung kayo nakikinig, mga gwapo-gwapa. Ako, sumusunod lang ako kung ano yung binibigay sa akin ng Panginoon, ang aking Holy Spirit. Kaya, ito, binibigay ko sa inyo. Akala ko nga, verse lang. Pagka pinapabasa niya talaga sa akin lahat. Yung buong yun. Kasi gusto niya yung maunawaan talaga natin yung mga nakasulat dito. Hindi yung verse lang kasi, totoo naman din yun. Totoo yung lahat ng nakasulat dito. Para din maunawaan natin, basahin natin ng buo. Yun ang ating bibigyan ng halimbawa. Marami namang matalinong pinayayaan ng Panginoon. At sana huwag tayong mag-inggitan. Dahil ito naman, ang purpose ko, magpahayag lang ng katotohanan. Hindi yung makikipagtalo sa inyo, makikipagtunggali. Sana tigilan na ninyo yan. Dahil wala naman tayong mapapalang ikakaayos nating lahat. Ang mapapala natin kung magpahayag tayo, marami ang makinabang, di ba? Marami ang magkaroon ng awareness na hindi gagawa ng kasamaan. Marami ang umiwas na hindi na malinlang kasi marami ang nalilinlang sa mundong ibabaw na ito. Napakadami. Marami tayong nalilinlang, hindi lang ako. Tayong lahat nalilinlang. Kaya kumapit tayo lagi sa Panginoon. Kaya gusto niya lagi tayong pananangan natin ang lahat ng kanyang mga kautusan para sa atin naman ito. Sa ating lahat na ikabubuti. At nang hindi mangyari ang lahat ng to, kasi pag nangyayari to, tayo rin naman ang mahirapan. Kung hindi tayo magbabago, tayo rin ang lalasap ng kapaitan ng mga ito. Dahil nga, sa hindi natin pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Diba? Lagi na lang may kaya pinapaulit-ulit. Di ko alam kung bakit to pinapaulit-ulit sa akin ng Panginoon na ipopost ko na to. Na ko na, tapos dito uli. Yun, binigay niya sa akin dahil nga, isa rin yun. Hindi ko kasi na yung pinakatumbok na kahulugan. Kaya ito binigay sa akin yung dalawang saksi. Dahil ito ang kahulugan ng number 2 na pinakita niya sa akin. Dalawang saksi. Kaya nga dalawa. Please. Kaya nga dalawa, di ba? Ito pala yun.
Siyempre, tao lang. At ang Panginoon lang naman ang gumagabay sa akin. At siyempre, ang Panginoon ang lahat ng may kakayahang gumawa ng tunay na kapangyarihan. Hindi tayo pwedeng manglamang sa Kanya. Tao lang tayo. Tayo nilalang niya. At tayo ay may utang na loob sa Kanya. Kailangan natin sumunod sa Kanya. Gusto ba natin mangyari ang lahat ng to? Pwede nating hindi tutularan, no? Magbago na tayo noon pa itong mga nakasulat. Mga pangitain to ng iba-ibang mga apostol. Tapos, yung mga pangitain ni Daniel, nila Ezekiel, nila Jeremias. Ang Panginoon lang ang tanging nakakaalam kung kailan niya tayo tapusin, kung kailan niya tayo biyayaan ng kapaitan dahil sa tigas ng ating mga ulo. Ang tigas nga naman ng mga ulo natin. Hindi tayo sumusunod. Hindi natin sinusunod lang mga tuntunin ng Panginoon para sa atin. Wala nga tayong utang na loob. Yung iba nga sa iba, walang asawa, walang utang na loob. May mga ganon, di ba? Sa mga magulang, may ganon. Lalo na sa pinakamagulang natin sa langit. Dapat doon tayo tumanaw ng utang na loob. Bago ang lahat, ang ating Panginoon na nagbigay sa atin ng lahat ng meron tayo, di ba? Anong meron sa atin? Meron tayong mata, ilong, bibig, tainga, nakakarinig tayo, nakakalakad tayo, may hininga tayo, may balat, may buto, may dugo, o galing yan sa Panginoon lahat. Hindi naman yan galing sa ating mga magulang. Oo nga, pinanganak tayo dahil sila rin ay nagmula rin sa kanila, di ba? Tapos ito ay papalit natin ang katigasan ng ating mga ulo. Naghihimagsik tayo mga matitigas ang ulo, naghihimagsik, mga suwail, hindi sumusunod sa kautusan ng Panginoon. Na tayo na may ginawa niya para sa Kanya, hindi para sa kalaban niya. Minahal nga naman natin ang ating, nag-react yung Holy Spirit ko, minahal nga naman natin ang iniibig natin ang mga kamunduhan. Dapat ang ibigin natin ang Panginoon. Siya ang ating dapat unang mamahalin, di ba? Tulad ng pagmamahal sa magulang, pagmamahal sa kasintahan, pagmamahal sa mga anak, di ba? Siya dapat ang una nating tugunan sa lahat ng mga ito. Sa kanila, sa kanya naman ang galing ang lahat-lahat ng mga karunungan. At wala tayong pwedeng maipagmamalaki sa Panginoon dahil wala talaga tayong pag sumunod tayo sa kamunduhan, wala talaga tayong kapuluhan sa Panginoon. Wala tayo. Kung wala ang Panginoon, wala naman din tayong buhay, di ba? Wala tayo ngayon kung hindi niya tayo ginawang taong. Dahil nga tayo ang kanyang espesyal na mga kaibigan, anak, o ano ang turing niya sa atin. Diba? Tayo ang espesyal niya, hindi yung mga hayop. Mas mahalaga tayo sa kanya. Pero tayo, matitigas ang ulo, suwail. Nagpalinlang pa, lalo pang nalilinlang. Hanggang ngayon, nagpapalinlang. Kailan pa tayo magbabago, magbalik loob sa Panginoon? Tingnan mo, binigay sa atin ang mga mensaheng. Tapos sasabihin nyo, delikado, dangerous. Sino bang naging delikado? Kung ako naman tagapagsalita lamang o nagsasalita dito, nagapagpahayag, tapos sabihin nyo delikado. Paano ako naging delikado? Hindi nga ako lumalaban din sa mga ginagawa nyo, mga laban-laban dyan. Battle. Kumbaga battle. Hindi nga ako, ayoko kasi ng ganon. Gusto ko lang magpahayag ng katotohanan. At kung ayaw nyo naman, wala akong magagawa kung ayaw nyo makinig. Hindi ko na yun kasalanan. Dahil binigay ito sa akin. At itong mga kasaysayan pa, simula noon, di ba? Ang daming binigay sa atin. Tapos, iilan lang yung nakinabang. At iilan lang din yung nakapakinig. Katulad nung mga talinghaga na nakasulat doon. Naghasik ng binhi. Katulad ko, ako, naghasik ng binhi.
Tapos, ang mga nakikinig, may nakikinig, no? Ang saya-saya, ang unang pakikinig, tinanggap nila yung mga unang nakinig. Ang saya-saya nila. Yung pangalawa, baliwala lang, no? Baliwala lang. Nakinig nga sila, tapos nawala. Yung sunod naman, yung ibang nakikinig ng may kagalakan pa, tumino nga yung mga hinahasik na binhi, pero anong ginawa? Binawaliwala rin. Parang wala lang din sa buhay nila. Tapos yung panghuling nakikinig, yung panghuling yung mga nakikinig, merong mga klaseng taong nakikinig na tumino talaga sa kanilang isipan at sinishare pa nila sa iba. Yun ang mabuti, sana ganun. Para yung iba magkaroon ng anong tawag to? Mamulat sa tunay na katotohanan na pinaghahasik ng Panginoon para sa atin, na pinapalaganap ng Panginoon para sa ating lahat. Wala iba-iba ang nakikinig. May tumanggap nga, ngayon wala na, para lang nahulog sa batuhan, na hindi nadiligan at hindi nga siya lumago, di ba? Yung iba naman nahulog sa magandang lupa. May ganun doon. Dalawang klase yan ang talinghagang yun. Iba-iba nga naman ang mga katangian ng tao. Kaya iba-iba rin yung klase ng nakikinig ng salita ng Panginoon, na naghahasik ng salita ng Panginoon. Kaya nga naging buhay ang salita ng Panginoon dahil pagkat tayo yun ang naghasik doon sa ating kapwa. Pero yung iba nga, yun nga lang, yung tagapakinig, iba-iba ding klase, iba-iba nga ang ugali ng bawat tao. Dalawa lang naman may mabuti at dalawang klaseng tao, mabuti, masama. Dalawa lang yung patutunguhan natin, sa langit o sa impyerno, di ba? O doon sa nagliliyab na apoy, pinakita yan sa akin. Pinakita din yan sa akin, nagliliyab na apoy, bilog. Tapos nanonood yung mga nakaputi, tapos dito sa side, meron pa pala akong patutuo. May biglang nag-flashback sa aking bilog, tapos maraming ginto, mga anghel siguro yun. Bilog siya, parang unang pinakita yan sa akin noon nung pandemic. 2021 yata yun, 2020. Yun yung pinakita sa akin. Tapos ganun, tapos may itim sa gitna. Parang storm. Tapos yun nga pinakita sa akin kahapon, biglang nag-flashback yung ganun. Yung ganun. Tapos may mga ginto na mga anghel siguro yun. Anghel yun. 2 beses pinakita sa akin yun. Tapos isang iglap lang, nawala na. Ganyan yata ang pagligtas sa atin, isang iglap lang. Kaya dapat talaga tayong manangan sa Panginoon, dahil pag biglang dumating yung Panginoon, tapos nasa kalayawan tayo, na jackpota, na gumawa ka ng kahalayan, gumawa ka ng mga maling gawain, wala. Paano ka maliligtas? Ang pagliligtas ng Panginoon natin, isang kisap mata lang. Parang magnanakaw, di ba? Dumating. Nandoon yun sa kailan lang yung binigay sa akin muli, yung nasa Thessalonica. 1 Thessalonica 5, ano ba yun? 2? Nandoon yun binigay yun sa akin. Kaya dapat ipananangan talaga natin araw-araw ang salita ng, hindi lang araw-araw, tuwi-tuwi na, para pagdating ng Panginoon, kasi ang pagdating ng Panginoon, isang kisap mata lang. Katulad ng pinakita sa akin na ganun, tapos merong yung bilog, parang storm, tapos andoon ang daming mga ginto-ginto, mga anghel yon, mga ginto, ang dami-dami. Tapos sumabay sila doon sa bilog-bilog na ganun. Yun ang pinakita sa akin 2 beses. Ang dami nating, yun lang naman ang pinaka gusto sa atin ng Panginoon,
tayo sa kanyang tuntunin, pero nawili na tayo sa paggawa ng kasamaan, nalinlang na tayo ng gusto. Tularan natin yung mga nakikinig ng salita ng Diyos. Yung iba kasi nakikinig parang wala lang, dumaan lang sa kanila. Gusto nila yung mga ganon din naman ako, may ganon din ako. Hindi naman lahat tayo may ganon pag-uugali. Pero pakinggan natin yung mga binigay sa atin ng Panginoon para malaman natin ang tunay na katotohanan na gusto niya para sa atin, para tayong lahat ay maligtas. Wala. Anong ginawa natin? Wiling-wili tayo sa ating kabisihan sa ating mga buhay. Ginawa tayong busy ng mundo. Busy. Di ba? Ako rin, busy sa gawaing bahay. At hindi naman ako pwedeng magpahayag ng sobrang ingay, hindi maintindihan, kaya inuulit-ulit ko rin kasi nga maingay. Yung mga nakikinig, nakakaano rin sa kanila, nakakahiya. Mas nakakahiya sa Panginoon. Pero ang Panginoon, ina-approve naman niya, okay lang sa kanya. Pag nire-review ko yung video ko, nagre-react siya doon. Kaya ako nire-review tong mga binibideo ko kasi sinusulat ko. Kung paulit-ulit na to, bakit kaya paulit-ulit? Buwan-buwan na lang siguro para maipahayag tong paulit-ulit na maipahayag ang mga kasulatang binigay niya sa akin. At nasa sa inyo pa rin kung maniniwala kayo o hindi, dahil ito naman ay totoo. Hindi ko to gawa-gawa. Lahat ito ay totoo para sa atin, para marinig ng bawat bansa, bawat lipi, bawat iba-ibang salita, sa bawat lahi, sa buong mundo, maririnig nila dahil ito naman ang gusto ng Panginoon para sa atin. At ito ang biyaya niya sa akin, magbigay ng mga salita niya. Nasa sa inyo pa rin kung makikinig kayo o hindi, dahil ito naman ay hindi ko naman to babasahin kung hindi niya binigay sa akin. Meron dyan makagawa ako ng pagkakamali kasi nga titigan ko lang, siguro ito na yung binigay sa akin. Pag ni-review ko, hindi siya nag-a-approve, wala. Kaya siguro, kaya kailangan pag ni-review ko yung video ko at kahit ulit-ulitin ko yan ipalabas sa inyo, okay lang. Wala ang problema sa akin. Ang problema kayong magsasawa. Ako rin naman sawain. Pero tataka lang ako kasi bakit ganun, no? Buwan-buwan, inulit niya na to sa akin dati pa, lahat ng to. Binigay na niya to sa akin, halos 2 taon na. Siguro, ang dami pa talagang nag-react siya. Nag-react yung Holy Spirit ko. Totoo, 2 taon na nga. May get. Wala pa. 2 taon. Binanggit ko 2 taon, nag-react yung Holy Spirit ko. Matagal-tagal na niya kasi itong binigay sa akin. Tapos, siguro, hindi nga naman nakikita ng mga tao. Hindi nababasa, hindi naririnig. Kaya siguro, pinapaulit-ulit niya sa akin muli. Nanghinayang ako doon sa ibang kong mga video kasi may magandang ang daming reaksyon ng Panginoon doon sa iba. Meron din ito, katulad nito, nagpahayag ako. Marami siyang reaksyon. Lalo na yung doon sa yung isa, yung tungkol sa nakita siya ni Simon Pedro at si Nathaniel. Sinabi niya, siya yung Israelitang hindi sinungaling, di ba? Si Nathaniel. Doon sa Juan ano ba yun? 35 hanggang 51 na sa 1. Yun. Sana ganun tayo makikinig. Nalalaman niya ang mga bawat ng tao. Sabi mo, si Nathaniel, alam niya. Siya ay isang Israelita na hindi nagsisinungaling. Diba? Nakita niyo? Nalalaman ng Panginoon. Nakikita kasi ni Nathaniel, doon siya nakatira sa ilalim ng puno ng igos. Igos pa yun? Igos doon.
Siya nga naman ang ating pinakapuno. At yung mga bunga niya, ang mga bunga niya ang ating kinakain araw-araw sa spiritual, hindi yung literal ang spiritual na bunga ang ating hinaharvest doon sa punong yun, hindi yung kasi espiritu nga ang ating Panginoon. At hindi yung literal na bunga. Mansanas ba yun? Apple ba yun? Ubas ba yun? O igos? Anong itsura ng bunga ng igos? O, diba? Yung spiritual na bunga ang tanging nating kakainin araw-araw dahil ito ang magbibigay sa atin ng gabay, lakas, lahat para sa atin. Yung mga ibinunga na yung mga pinipitas nating bunga ng spiritual yun. At atin tong ipananangan araw-araw at gawin nating baluti sa ating mga buhay-buhay. O, diba? Tapos ikwintas ba natin? Gawin ba nating sinturon? Gawin ba nating sombrero? O ano ba yun? Yung helmet, diba? Ang pananampalataya. Yun yung gusto ng Panginoon sa atin eh. Gawin nating helmet. Gawin nating baluti ang kanyang mga salita na pinipitas natin sa kanya mula sa kanyang mga bunga. O, diba? At mamumunga itong mamumunga. O, diba? Kasi kakalat nga naman sa kapwa natin. Kung naririnig nila, kasi yung ibang kapwa natin, parang nga katulad ng ibang nakikinig ka nga ng binhi na hinasik ng isang tao o ng Panginoon mismo. Naghasik siya ng binhi niya, tapos ang nakikinig, wala, lupay-pay. Para lang wala, nakinig, tapos pagkatapos, para bang, kumbaga, nag-imbita ka lang ng isang taong walang, walang interest. Sama-sama lang, pakikisama lang, diba, may ganong klaseng tao. Kinig. Pero yung iba mong inimbitahan, halimbawa 5 yon, inimbitahan mo, isa doon, mamumunga talaga kasi nga sinasabuhay niya at nakatanim sa kanyang isipan. Doon sa 5, isa lang ang pinaka tunay na nakikinig ng salita ng Panginoon na nahasik na binhi. Isa lang ang nakinabang ng husto kasi sinapuso niya to eh. Yung iba kasing nakikinig parang wala lang, happy lang, ang galak-galak nila, tapos tumino ng yung iba tumino ng saglit, wala pang isang araw. Yung iba naman tumino ng ilang araw, yung iba naman umabot ng 1 linggo, yung iba naman nagtagal-tagal, yung iba naman talagang buong buhay niya nakatino na sa kanyang isipan, kumbaga nakaregister na sa kanyang isipan. Sana ganun tayong lahat, yung mga tagapakinig, pag nagkahagis ng binhi ang Panginoon para sa atin, naghasik ng salita niya para sa ating lahat. Sana tayong lahat, kahit tayo namang lahat ay para sa Panginoon at gusto niya tayong lahat maligtas sa anumang kapahamakan. Pero iba-iba nga naman ang tao, iba-iba nga naman ang biyaya ng Panginoon sa atin, kaya iba-iba rin ang abilidad ng bawat tao, lalo na yung namumuhay na sa kamunduhan. Hindi mo na sila kayang hilahin. Mahihila mo yon sa tulong ng Panginoon. Darating ang panahon, sa tulong ng Panginoon, mahihila mo siya sa kabutihan. Yung iba talaga matitigas ang mahirap paunawain, merong mga ganong klase din tao. Kaya nga, yung mga anak nila noong una pa, diba? Ilang klase din. Masama at mabuti. Alin ka doon? Sa anak ni Eva at ni Adan, diba? May ganon din. Sa anak ni Moises, ni Abraham, diba? Ni Jacob, mga anak nila. May dalawa din. Kasi nga, nung sinumpa na si Eva at Adan, ayun, dalawa ang pagkatao. Isang mabuti at isang masama. Dapat ang kabutihan ang ating palaganapin sa buong mundo, hindi yung kasamaan, para tayong lahat maligtas. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin. Lahat tayo mabubuhay para sa Kanya. Hindi mamamatay para sa sanlibutan. Mabubuhay tayo nawa
para sa Panginoon, hindi sa kamunduhan. Yan ang gusto ng Panginoon sa atin, pero sikapin nating kumbaga, mapalayo ang ating kapwa sa kasamaan. Dahil ang panlilinlang ng kalaban ng Panginoon na mapalayo ka sa Panginoon, sobra-sobra ang ang paggapang din nila. Kaya gagapangin din natin sa kabutihan ang lahat para lahat tayo magsama-sama sa gusto ng Panginoon para sa atin, di ba? Lalagay niya tayo sa isang lupaing siya ang mamumuno. Matagal man yun o malapit na, siya pa rin ang may kakayahang gumawa ng lahat ng desisyon ng ito. Sa kanya nagmumula ang lahat, hindi pwedeng, walang sino mang nakakaalam kung kailan niya gustuhin ito. Gusto niya ngayon, pwede. Gusto niya bukas, pwede. Nasa sa kanya ang pagdedesisyon. At kailangan din natin ng habang hindi pa niya pa tayo hinahatulan, dahil ang paghatol niya ay bigla-bigla, kailangan madatnan niya tayo. Totoo yun, dapat madatnan niya tayong nasa panig na niya, kahit kung wala, naku po, hindi talaga tayo maligtas. Pag wala tayo sa panig ng Panginoon, hindi tayo maliligtas. Tandaan natin, sa isang iglap, isang mata, tulad ng panganganak ng isang babaeng nanganganak, bigla, di ba? Katulad ng kulog, pag dumating yung kulog, di ba, bigla, ching, di ba? Nakakatakot pa naman yung kulog. Natatakot ako doon sa kulog. Ang lakas-lakas kasi. Takot ako sa Panginoon, lalo naman tinawag na tayong lahat. Nako po, hindi pa kayo natatakot sa Panginoon? Ako, takot ako. Ay, pinapakaya sa Panginoon, huwag mo naman po akong takutin. Hindi naman. Kasi ang Panginoon hindi nananakot, hindi nanunukso. Tandaan natin yan. Hindi siya gumagawa ng mga ganun. Pinapabayaan niya tayong magdesisyon ng gusto natin, pero tayo ang namimili ng gusto natin. Sinusunod natin ang ating mga budhi, di ba? Yung budhi natin, sinusunod natin para sa kalayawan, para sa kasayahan, para sa ating mga kagustuhan sa buhay, di ba? Ay, wala ang tao nga naman, walang contentment sa buhay. Kaya ito, ang mundo natin ay puro kaguluhan dahil may kanya-kanyang sinusunod ang kanyang mga budhi ng bawat isa. May kanya-kanyang layunin. Ang layunin ng Panginoon sa atin ay isa lang, magkasama tayong lahat, magkaisa, magmahalan, love. Yan, magkakaunawaan, magbigayan. Isa yan sa mga pupulutin mo sa espiritual na mga bunga. Mga espiritual na pinamumunga ng Panginoon para sa atin. At yun ang ating mga pipitasin, yung mga ganon, mapagtimpi, mapagpigil, mapagpasensya. Kasi pag wala tayong mga ganong pag-uugali, lahat tayo sabog. Baka matulad tayo sa isang ginawa niyang, halimbawa sa isang ginawa ng taong figurin, pag sabog lahat, diba? Nagiging durog-durog. Kaya tanggapin natin ang Panginoon para sa ating ikaliligtas at ikaayos natin lahat, dahil nag-react yan siya. Ang pagliligtas niya ay saglit lang, kaya dapat maabutan niya tayong mabuti ang ating mga ginagawa, dahil pag dumating sa bigla, masama ang ating mga ginagawa, masama ang ating mga, tandaan natin, yung may galit sa kapwa, yung konting puot lang, hindi pa yan sa Panginoon. Yung konting may konting puot pa sa kapwa, hindi ka pa nakapanig sa Panginoon. Dapat malinis na talagang humarap sa Panginoon. Malinis. Kaya ipanalangin natin na huwag tayong matukso araw-araw, huwag tayong